great day, malayang puso. Ayan, nandito na naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng kunting kaalaman para sa ating lahat. Good vibes na din. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pag-subscribe na po para sa tuloy-tuloy pong ating pag-uusap o pakikipagkwentuhan kay malayang puso. At pa-follow na rin po sa aking TikTok account na Malayang Puso. Ayan. At ang mga katanungan o paksa na ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa ano ang layunin ng pagdinig ng Senado at Kongreso. Ayan. May dalawang bagay po ang pagdinig sa Kongreso at Senado. Una, yung pag-iimbestiga at pagsusuri. Pangalawa, yung pagbubuo ng batas o mga saligang batas. Yan. Kaya may dalawang uri pala yung nakikita natin, may Senate hearing tungkol sa isang pinatutungkulang tao kung mayroong dapat imbestigahan, at mayroon namang paggagawa ng batas na pinag-uusapan na pwedeng gawing batas, i-amend. Yun po yung pamamaraan para po magkaroon po ng batas. Yan. Una, pag-usapan po natin yung pag-iimbestiga at pagsusuri. Ang mga pagdinig ay nagsisilbing platform para sa pag-iimbestiga ng mga issue ng publikong interes. Pansang publikong interes. Programa ng pamahalaan o mga aligasyon ng korupsyon. Sa pamamagitan ng pagdinig, maaaring mangalap ng impormasyon ang mga senador at kongresista mula sa mga aspetong espesyal ng pamahalaan at ang mga apektadong individual. Ang layunin ay upang masuri ang mga isyu, makakuha ng mga malalim na pag-unawa at matukoy ang mga posibleng solusyon. Yun po yung una, yung pag-iimbestiga at pagsusuri. Kaya pala napakaganda na mayroong Senate hearing, mayroong Congress hearing. Makinig po tayo dyan, makialam po tayo dyan, mga kamalayang puso. Pangalawa, yung pagbuo ng batas o paggawa ng mga bagong batas, pag-amyenda ng mga bagong mga isusulong na batas. Yan. Kasi pag-usapan muna yan sa Kongreso, pag napasa sa Kongreso, pag-uusapan din sa Senado. Pag napasa sa Senado, aakyat pa po yan sa Pangulo, at yan ay kung pipirmahan po ng Pangulo ay magiging batas po yan. Pero kung yan po ay hindi mapipirmahan ng Pangulo, ay yan tinatawag kong binibito. Pag binito po yan, babalik po uli yan sa pinakababa, po sa Congress ulit. At pwede po rin uling buksan na kung sino po yung author at pag-uusapan. Kung gusto pang ipilit na gawin talagang batas, kung sino man ang author na gumagawa ng batas na yun. At ganun yung vice versa din, kung ang gumawa din ay mga senador, kung ano man sinusulong nilang batas, pag naipasa sa Senado, ibababa rin ulit sa Kongreso, pag-uusapan sa Kongreso, kung magiging batas pasado sa kanila, iaakit ulit sa Pangulo, at pag pinirmahan ng Pangulo, ay magiging batas na po siya. Magiging batas po sa
sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Okay, ang pagbuo ng batas. Ang mga pagtinig ay mahalaga rin sa proseso ng pagbuo ng batas. Sa pamamagitan ng pagdinig, maaaring makakuha ng mga senador at kongresista ang mga pananaw ng publiko, mga aspeto o eksperto at ibang mga stakeholder tungkol sa mga panukalang batas. Ang mga impormasyon na makalap ng mga pangdinig ay maaaring gamitin upang mapabuti ang mga panukalang batas. Magdagdag ng mga provisyon o magkaroon ng mas malalim na pag-uunawa sa mga potensyal na epekto ng batas. Sa madaling salita, ang pagdinig sa Senado at Kongreso ay nagsisilbing mekanismo para sa pag-iimbestiga, pagsusuri at pagbuo ng batas. Ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng demokratikong pamamahala na nagbibigay daan sa mga senador at kongresista sa magampanan ang kanilang tungkulin sa paghahanap ng katotohanan, pagbuo ng mga patakaran at pagsisilbi sa interes ng publiko. Napakaganda ng talakayan natin ngayon, mga kamalayang puso. Kung tayo po ay laging nakikinig sa mga balitang lalo na sa paggawa ng mga batas, sa mga usapin ngayon, talagang nagpapainit sa ating mga ulo o nabibigay kaisipan sa ating mga ulo itong mga nangyayari ngayon, mga big issue ngayon. Hindi ko tutukuyin, pero mahalagang nangihialam po tayo dyan, mga kamalayang puso. Hindi yung sasabihin natin na ay, batas na pala yun, ay, ano na pala yun, naipasa na pala yun, o baka naman napasa pa lang sa Kongreso, ina-assume na natin na batas, or napasa na sa Kongreso at Senado, ina-assume na natin agad na batas. Ayan po ay hindi pa magiging batas hanggat hindi napipirmahan ng Pangulo. Kaya dapat subaybayan po natin yan, o lagi po tayo maghinig sa mga ganyang usapin. Nangialam po tayo para maging kaya po yan bukas sa publiko. Yan. Kung mag-overnight, kung kaya po nating tutukan, mas maganda. Kung hindi po natin pwede po natin balikan, kasi na po ngayon, ang social media ngayon ay maaaring nasa bahay na natin, dala-dala na natin yung social media kahit nasa bahay tayo. Hindi po tulad ng panahon na talagang TV at radyo lang nakikita natin, ang nagagamit natin. Pero sa ngayon, tao nga ngayon, baka lahat na may cellphone, kaya nasusubaybayan yung paggawa at nagkakaroon na ng kamalayan yung mga tao, tayong mga tao sa mga isyung nagaganap sa ating lipunan. At bilang isang komunidad, tayo ay tumutok at tumulong sa ating pamahalaan para maging mabuti ang pamamahala ng isang leader at lahat ng kanyang nasasakupan. Ayan, kung meron po kayong natutunan at kung meron po kayong mga katanungan, mga kamalayang puso, pwede po kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section. Hanggang sa muli, bye bye!